Ay, magandang tanghali ho mga boss. Maaga tayo ngayon. Baka makadalawa ako mamayang gabi na ho yung tungkol sa mga politika. Dito ho tayo sa nagka-interest po ako rito eh. Tungkol sa parang nag-aaway ho sa ari-arian ni Nora Honor. Itong si Ian De Leon at saka itong si Lotlot. Si Lotlot kasi ampun to eh. Ampun to ni Nora Honor, pero ayon sa balita hindi naman daw yan si Nora Honor dito, hindi yung nanay ni Nora Honor. Ganito si Lotlot ha. Pakinggan nyo. Again, sa kanila lahat, wala akong hinihingi. Wala kang hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Mater. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natatawag kong mami. I-relay ko ito dito sa asawa ko. O, di ba? Ito ho, ampun eh. Asawa ko compulsory heir ho yan eh. Oo, winawalang yan nga nitong kapatid niya, no? Mamaya ho, maganda ho itong vlog na to. Mga friend kong taga-Itchagi, pakishare ho to para makarating ito dyan sa mga kapatid nitong asawa ko. No? Mga kapatid na, lahat na sila. Kasi para tulungan nila talaga to, wala kang kasalanan to. Oo. Tuloy. Si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Buong buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain. Oo. Naiiyak siya. Buong buhay niya, sinakripisyo siya para sa mga kapatid ko, sabi niya. No. Parang yung asawa ko din. Walang ginhawa silang naibigay dito. Ni isa, Gracing Sai, alam mo yan. Kung meron kang masasabing ginhawa na naipagkaloob ninyo dito sa kapatid ninyo na to, inyo na yan. You can have it all then. Makapagbigay ka lang ng isang kasalanan, paulit-ulit, putangin na mo ka. Iyon na rin lahat yan. Kung may kasalanang nagawa sa inyo itong kapatid nyo na to para walang yain mo, hype ka ha. Tuloy, Lotlot. I'm so sorry. He's hurting me. Sorry, John. Okay, we'll just take a 5 minutes break. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang iyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Attorney Rene Bueno to. Mahalaga po ang ating topic sa episode na to. Ito po ay tungkol sa mga 2 hours ako lang to, bago lang eh. Oh. Ayoko na nga sanang mag-vlog tungkol dito sa Gracing Sai na to, pero may nakikita akong mga ganito eh, na i-relay ko. Oo. Mantakin mo yun, ampon yun ampon. Oh. Pero masakit ang loob niya sa ginawa nitong si Ian De Leon, na tunay na anak. Tunay na anak. Oh. Eto. Sabi nung ginawa daw niya lahat para sa mga kapatid niya, ganito. Pero lumaki si Lotlot sa kayamanan. Kasi mayaman si Nore, di ba? Hindi kagaya na ito asawa ko. Lumaki ito sa hirap. At paulit-ulit ako, Gracing Sai. Tanungin mo yung nanay mo kung meron siyang naibigay na ginhawa rito. Miski isa, sa'yo na lahat yan. Kung ano man yung kayamanang sinuswapang mo, ha? Between legally adopted children or adopted children at yung mga biological children. Dito madalas nagkakaroon ng mga
awayan kahit before the death of the testator or the decedent ay maganda ang relasyon. So pag-uusapan po natin ang isang classic na eksena, isang pamilyang nag-aaway ngayon, no, tungkol sa mana. Gagamitin nating halimbawa ang viral statement ni Lot Lot and Friends. Ni Lot Lot de Leon. Tungkol kay Ian Christopher de Leon, yung anak po ito ni Christopher de Leon, yung best actor. Kung saan sinabi po ni Lot Lot sa isang Solong anak kasi ito ni Christopher De Leon, tsaka ni Nora De Leon, Nora Honor, si Ian De Leon. Isa anak ko ni Nora, tapos umampun siya. Dalawa inampun niya eh. Isang babae, isang lalaki, parang ganun. Pero yun nga, parang gusto suluhin ni Ian De Leon yung bilang legal heir. So, yan palang pag-aampon, pag napapilan mo yan, may karapatan yan. Pakinggan mo si Atty. Rene Bueno, ha? press conference na he can have it all. Sapat na po na pinalaki ako at kami ng mga kapatid ko ng isang superstar na si Nora Honor. Ngayon, ang tanong po ng bayan, Ito namang asawa ko, lumaki ito sa hirap. Hindi superstar nanay nito. Mahirap lang sila. O, di ba? At ito, pinabayaan nila to. Nung umibig to, pinabayaan nila to. Dinakwil nga nila to eh, di ba, Gracing Sai? Pero mabait eh. Nung nangailangan yung magulang niya, maski na pinabayaan na siya, hindi siya gumano, no. Tuloy ito ni Rene Bueno. nasa legal perspective bakit nga ba kahit sabihin mong sa'yo na lahat, hindi basta-basta mapupunta, sa isa ang lahat. Okay, so liliwanagin po natin yan. So, Pero sa akin, Atty. Rene Bueno, sinabi ko na yan. Hindi ako yung asawa ko, ha. Pero pag ako nagdesisyon, susunod siya eh. Simpleng-simple naman ang hinihingi ko, Gracing Sai. Kayo, nilalahat ko na kayo. Magbigay kayo ng isang kasalanan nitong kapatid nyo sa inyo. Inyo na yan, putangin na nyo, maghati-hati kayo. Junior pa to, kamukhang-kamukha ng nanay mo. Kung di kayo sangkat-katerba kayo, ulul kayo eh. Tuloy Atty. Rene Bueno. Ang bait ng asawa ko, putang ina nyo. Talagang nanggigigil ako. Ngayon na naman, di ko na naman siya parati na naman siya malungkot. Sabi ko, bakit? Wala, ganun lang siya eh. Kasi hindi naman kami mayaman, no? Kaya nag-iisip-isip niya ganyan. Puntahan mo na ka, kuya kapatid mo, pag-usapin mo mabuti. Dahil pinakita ko na sa'yo kung paano ka lang niya. At tayo na, pati sa korte, na walang niya ka pa. Minsan yung korte, no? Korte. Ang korte, kung merong pag-asa kayo kayo korte. Pag-asa kayo ng mga nargabyado. Sana bago kayo magdesisyon, pag-isipan nyo munang mabuti. Oo. Pwede kayong pumatay ng tao, Paano kung itong asawa ko sa ginawang desisyon na yan, nagpakamatay? Sipin mo yan? Maliwanag naman na hindi pwede. Alam na alam ito na maski na sinong abogado. Na hindi mo pwedeng ipamana lahat ang iyong ari-arian sa iisang anak, siyam huyang magkakapatid na yan. Eto, bukod sa ganun, binalang mo pa yung kapatid mo, pati mga magulang mo. Hindi, pinalabas mo yung mga magulang mo, may tililing sa ulo. Pwede bang i-donate lahat sa iyo yan kung di ka gago, pineke mo yung mga dokumento. Nagsisimba ka pa, nakikita ka nung kaibigan ko na para pala simba. Sa hapon ka pala nagsisimba, ano dinadasal mo, bugok? Hindi ka mapapatawad ng Diyos, Gracing Sai, maski na magluluhod ka pa ron sa kademonyo ang ginawa mo sa kapatid mo. Tuloy ito ni Rene Bueno. Iin natin ang lecture na ito sa dalawang parte. Yung karapatan ng ampon at yung karapatan ng biological child. At ang misteryo ng, importante ito yung kasing ginawa ni Ian De Leon, nagtayo siya ng one-person corporation. So we will try to dig in kung ano yung misteryo dito sa likod ng one-person corporation.
At alam mo naman po natin, it is a public knowledge, no, na talaga namang nung mga ilang dekada na ang nakakaraan, eh, alam naman ng publiko na itong Dot-Lot de Leon ay legally adopted. Unless otherwise na may maipakitang dokumento si Ian na hindi adopted to legally. Okay, so we will talk about the Amponin, the tunay na anak, no? At yung ultimate legal showdown nito. Sa mga pelikula, Pakishare nyo ho ito, mga friend kong taga-Itchagi, ang dami nyo. Imposible namang hindi nyo kilala yan, o hindi walang kaibigan ito sa... Bakit? Baka wala kang kaibigan itong mga hayop natin eh. No? Kasi yung kapatid nila, winawalang yan nila eh. What more yung ibang tao. Di ba? Pero sana merong makapagparating ito sa kanya. No? laging api yung ampon. Laging sinasabi ng kontrabida, ampun ka lang, wala kang karapatan. Oo. Eh, hindi naman ampun tong kapatid nyo to, kamukha nung ina. Hindi mo pwede sabihin ampun to, Grace Sai. Oo. Pero winawalang karapatan mo, putang ina mo. Hindi ka pa nasihan, sa'yo na yung kalahati. Yung kalahati, hatiin mo sa magkakapatid, parehas. Wala kang asawa. Wala kang anak. Ha? Malapit ka na ulit. Malapit na tayo sa hukay. Gumawa ka na ng matino sa mundong ito. At yung ina mo, bigyan mo ng papanawin mo ng maluwag ang kanyang dibdib. Baka sa akala mo, sa ginagawa mo, natutuwa yung nanay mo. Ha? Hindi. Hindi. Kasi yung nanay mo, sakalang huminto ng kapupunta dito sa bahay namin nung winawalang niya mo na siya eh. Nung ginamit mo na si mamang eh. No? Matayang bitbitin mo sa korte, naka-wheelchair kung di ka gago. Pinagsinungaling mo dun. Palalabasin mo na ikaw lahat ang... Sino ka ba? Ha? Tumira kayo sa amin eh. Oh. Paano kaya? Isinosyo ka lang ng tatay mo. Tapos ng bandang huli, yung tatay mo mahina na, winalangya mo na, bumibili ka na ng mga property, hindi mo na sinasama yung pangalan niya. Ganun ka kasama. Ha? Tuloy, Atty. Rene Bueno. Pero okay lang yun. Pero sa mga ari-arian ng mga magulang mo na nakapangalan sa inyong dalawa, putangin na mo, huwag mo naman sugapain. Ha? Tuloy. No? Kami ang kadugo, kami ang dugo at laman. Okay? So, mga amigos, mga amigas, pakibura po yan sa utak ninyo. Sa ilalim po kasi ng ating Civil Code. In particular, Article 979 at ng Bagong Republic Act 11642. Pagdating sa mana, pantay-pantay ang legally adopted child at ang lahat ng biological children or biological child. Ganun pala yun. Basta legally adopted child, pantay ang mana. Oo. No? Pero bayaman na yan. Punta tayo dito, Grace Sai. Ito, abogada rin to, Grace Sai. Tanong, sino ang mas malaki ang mana? Yung panganay o bunso? Ang sagot, parehas ang mana nyo. Mapapanganay ka, bunso, middle child, pasaway, nag-alaga, nagpabaya. Unless of course disinherited ka ng parents mo, pare-parehas lang po ang mana ng mga magkakapatid. Kaya hating kapatid at bawal ang swapang. Tanong, Narinig mo yan, Grace Sai? Maski pasaway, lahat. Basta't hindi i-disinherit. Oh. Eh, ikaw, utang ina mo, pumapil-papil ka dyan. Ikaw ang nag-disinherit. Disinherit mo, eh, hindi naman sa'yo yan, gaga. Gumawa ka ng... Pinalalabas mo, walang pera yung magulang mo, tanga. Eh, paano kayo nabuhay? Hindi ka ulul. At pinanganak ka, milyonarya ka na. Tapos yung nanay mo, pulube, ganun ba? Eh, gaga ka talaga eh. Ito pa isa, Grace Sai. Teka. Pwede mo bang hindi binigyan ng iyong lupa ang iba mong anak? Ako po si Atty. Buin Alguno. Halimbawa, 5 ang mga anak mo. 4 lang ang bibigyan mo ng lupa. Ang isa
kawawa. Pwede ba yan? Sagot, hindi. Bakit? Oh. Iba yung kay attorney sa abogado, no? Kunyari, 5 anak mo. Binigyan mo ng parte yung 4. Yung isa, hindi mo binigyan. Pwede ba yan? Hindi, sabi niya. Ito, ang pinalabas na itong racing sa inyo ito. Walang ibinigay lahat. Doon sa kayamanan ng magulang niya. Lahat ibinigay sa kanya. Eh, di lalong hindi pwede. Di ba? Kasi nilagay mo doon sa deed of donation na pinagawa mo sa ilalim ng puno ng akasya, na sa'yo lahat idinodonate ang ari-arian ng 2 mong magulang, kundi ka ulol. Tuloy, attorney. Kasi under the new civil code, ang mga anak ay compulsory heirs. Ang mga anak mo ay compulsory heirs. Kaya, bawat anak mo ay may share sa iyong lupa. May exception. Hindi ka naman tanga eh. Para hindi mo alam yan ginawa mo. Sino bang demonyo ang nagbulong sa'yo na gawin mo yan? Deed of donation na yan. Pikiin mo yung pirma ng tatay mo. Sinong sa totoo lang, mga friend ko taga-Itsyagi, hindi ko alam na papasukin ng demonyo yung utak na itong babae na totoo. Nang dahil lang dyan sa kapera. Ha? Hindi ka ba nasihang kalahati na nga yung sa'yo? Wala ka namang, aanin mo may pera. Paulit-ulit, magmadre ka na lang, may panahon ka pa. Habang, para magkaroon ng magandang papel, ang istorya mo dito sa lupa. Hiram, artista lang tayo rito. Huwag ka lang pumapil ng napakasama mong tao. Taka may kapatid mo, may sakit mo na lang mo, kundi ka gago, walang kasalanan sa'yo. Oh. Tuloy, attorney. Article 919 sa the new civil code. Pwede mo na ipa-disinherit ang iyong anak. Ayan, pwede mong pa-disinherit ang iyong anak. Ha? Ang iyong anak. Hindi naman siya, parang pinalabas mo, disinherit nung magulang mo, lahat ng mga kapatid mo. At ikaw lang, ang matino. Kasi hindi mo pwedeng i-disinherit kailangan may rason. Ayon kay abogado, bago ma-disinherit ang isang anak, kailangan may mabigat na rason. Tuloy, attorney. At ito dapat mong gawin bago mo ma-disinherit ang anak mo, ha? Ikaw bugok eh. Iyong property. Ano to? Yan. Pwede na hindi mo bibigyan ang iyong anak ng iyong kayamanan. Oh. May mga grounds Oh. under Article 919 sa New Civil Code. Oh. Kasali sa mga Kailangan may grounds na mabigat. Kasali sa grounds, ano, attorney? basihan. Kung may pagtatangka sa iyong buhay Oh. or ang anak mo kahit sa panahon ng kagipitan at pangangailangan, walang naibigay na suporta sa iyo. Tiga, attorney. Nangangailangan yung magulang nito. Hindi naman pinabayaan ng asawa ko eh. Sinuportahan niya. Oh. Walang hindi. Dahil unang nagkaroon to eh. Oh. Ha? Unang nagkaroon to dahil nga nasa ibang bansa ako. Alam mo yan, bitchi. Huwag kang tatanga-tanga riyan sa kape. Tuloy. Pwede mo na ipa-disinherit ang anak mo. Oh. Anong gagawin mo? Magsasampa ka ng kaso sa korte. Anong kaso? Disinheritance. Yung. Sasampahan mo pa pala ng kaso yung anak mo bago mo ma-disinherit. Sasampahan mo ng kasong disinheritance. Alam mo mga friend, na totoo lang. Wala ho akong alam dito sa vlogging na to. Hanggang ngayon, di pa ako masyado bilsa. Dito ako nilagay ng Diyos. Dito ako ginaid. Sa totoo lang. Salamat, Lord. Nagsimula ako dito, 0, walang akong subscriber. O ngayon, meron ako 26,400 megit. Pag ganito lang ako. Oo. At dito ko nakita yung mga maraming matitinong butante pa na nabubuhay sa mundo. Kasi yung 26,000 na yan eh. Buro butante ho yan. Plus yung kamag-anak niyan. Matitino ho yan. Karamihan pa ho dyan sa mga yan na 26,000 na yan.
Nasa ibang bansa po mga yan. Pero maski nasa ibang bansa sila, nakatutok pa rin ho sila sa nangyayari dito sa Pilipinas. Oh. Tuloy. Ito, Grace Chingsay. Handa ka bang mawalan ng kapatid para lang sa pera? Maraming magkakapatid ang nasira dahil lang sa pera. Mana, negosyo, isang pirma, isang Kayo, mabuti pa nung walang-wala kayo. Maganda ang samahan nyo. Ikaw namang gunggong kang Grace Chingsay ka. Ha? Sa halip na pagbunsugin mo yung mga kapatid mo dahil ikaw nakapag-aral ka kamo, diba? Hindi mo alam na mali ginagawa mo. Sa halip na pagbunsugin mo para magkaroon kayo ng may pera na kayo eh. Oh, hindi naman humihingi sa'yo ng pera. Ibigay mo yung share nila sa ari-arian ng magulang mo. Maliwanag naman, di ba? Property dispute. Oh, yung mga titulo ng lupa, nakapangalan, tsaka sa mga negosyo, sa lahat ng mga bodega, nakapangalan sa mag-ama. Owner, Benjamin Chingsay, Grace Chingsay, nakapangalan sa inyo. Hindi naman bobo tong asawa ko, nakapag-aral din to. Maski ako hindi ako nakapagtapos. Hindi naman ako bobo pagdating sa mga ganyan. Hindi ako tanga tsak. Naku. Mas tanga ka sa akin dahil iba yung alam mo eh. Ano ba? Grace Chingsay. Gumawa ka ng maayos bagot. Hindi natin alam ang buhay. Bukas, hindi na tayo magising. Oh. Hindi ka bibiruin ng karma. Oh, maniwala ka. Sa mga friend ko taga-Itiyagi, iparating ninyo ito dyan. Oh. Tuloy, inang. Tapos, habang buhay ng may lahmat. Akala mo panalo ka kasi nakuha mo yung pera, pero hindi mo napansin. Akala mo panalo ka dahil nanalo ka sa korte, na-dismiss yung kaso na hindi ko alam kung paano nangyari. Totoo yan. Oo. Diyos na lang ang nakakaalam niya kung ano nangyari dyan. Di ba? Hindi natutulog ang Panginoon eh. Nakikita lahat ng Diyos ang galaw ng tao. Siya nga lumikha eh. Di ba? Naging pastor na naman ako. Grace Chingsay, ha? Tuloy, inang. May nawala pala. No. Yung kasama mo simula bata. Oh. Kakampi mo. Yung kaagaw mo sa pagkain. Unang kaibigan mo. Ang pera, kaya mong kitain ulit yan. Pero ang tiwala ng kapatid, pag nasira yan, hindi na basta nababalik. Darating ang araw, tahimik na ang paligid. At mapapaisip ka, nasaan na sila? Hindi pera ang uupo sa tabi mo. Hindi pera ang kakamusta sa'yo o yayakap sa'yo, kundi ang pamilya. Kaya, bago mo ipagpalit ang kapatid mo sa pera, tanungin mo sarili mo, kaya mo ba na may pera ka pero wala ka ng kapatid? Kano kailangan mo? Ganda, no? Grace Chingsay. Buuin natin to. Hindi ako basta. Handa ka bang mawalan ng kapatid para lang sa pera? Maraming magkakapatid ang nasira dahil lang sa pera. Mana, negosyo, isang pirma, isang desisyon. Tapos, habang buhay ng may lahmat. Akala mo panalo ka kasi nakuha mo yung pera, pero hindi mo napansin. May nawala pala. Yung kasama mo simula bata, kakampi mo, yung kaagaw mo sa pagkain, unang kaibigan mo. Ang pera, kaya mong kitain ulit yan. Pero ang tiwala ng kapatid, pag nasira yan, hindi na basta nababalik. Darating ang araw, tahimik na ang paligid. At mapapaisip ka, nasaan na sila? Hindi pera ang uupo sa tabi mo. Hindi pera ang kakamusta sa'yo o yayakap sa'yo, kundi ang pamilya. Kaya,
Bago mo ipagpalit ang kapatid mo sa pera, tanungin mo sarili mo, kaya mo ba na may pera ka pero wala ka ng kapatid? Laging nagsisimba. Yan yun, Grace Insay. Wala kaming kasalanan, alam mo. Paulit-ulit ako, no? Nilalahat ko na kayo. Magbigay kayo ng isang kasalanan ko sa inyo. Kasi sinasabi mo, ako rason. Kaya hindi mo siya binigyan yung para sa kanya. Ang dami mong rason, leche ka. Sa totoo lang. Si Epe, bakit di mo bigay kay Epe? Ha? Compulsory area yan. Yung Epe o kawawa, pupunta-punta rito. Tatatanong. Dahil akala daw niya, baka nabigyan na kami. Mga ganun. Kako, ano bibigay niya? Ikaw, kako Epe. Paglaban mo yun sa'yo, kapatid ka, hindi yung winawalang yan ka. Hindi sapat yung pagka-aral yung anak mo, ipera mo rin yung pagka-paaral dyan. Inagago ka niyan. Si Epe, tandaan mo, Grace Insay, pag na-aksidente yan, ikaw ang may kasalanan. Oo. Sa halip na igiyan mo siya, sinasabi mo may diferensya. Ikaw ang may diferensya, malaki. Patingin ka sa psychiatrist, siguradong meron. Paulit-ulit ako. Maghingi ka ng advice sa pare. Huwag sa abogago. Yung abogago, tignan mo yung kaso ni Sara Duterte, putang ina, maski na wala nang kapanapanalo, marami pa rin abogagong naglalaban. Ha? Ayusin mo to, Grace Insay. Ha? Ikaw ang gumawa itong gulo na to. Kung sino man demonyo ang pumasok sa tuktok mo, magsimba ka. Mag-usap. Pag namatay si mamang, paulit-ulit ako, dadating ako dyan. Wala akong sama ng loob dyan. Nauunawaan ko siya. At paulit-ulit ako sa inyo, nilalahat ko na kayo. Wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Dito, yung Benji, nagbabayad. Huwag ka magtimbang dito kung babayad ka. Hindi ko pinagbabayad. Libre. Kabait ko Benji. Sa'yo ako ba, nabuisit lang ako sa'yo, kaya ayoko na, hindi na ako bumibili ng karne. Dahil aasta kang babanatan yung manang mo doon sa mediation ng leche kay. Mag-usap-usap kayo magkakapatid. Sige. Panoorin niyo itong vlog na to, tapos mag-usap-usap kayo. Baka sakaling mahimasmasan kayo, maunghang kayo. Hindi ako nakilamon sa inyo paulit-ulit. Kinuha ko ito, binalikat ko ito, wala, ni piso, walang laman ng bulsa nito. Hindi ako sampay bakod na kagaya ng isip nyo, ha? Diyan marami akong nakikita dyan sa compound na yan, mga sampay bakod. Mga asa-asawa ng anak ni Boy Chingsay, mga sampay bakod. Dumating, ayos na. Ako, dumating ako sa buhay niyo, putangan ng bahay niyo, butas-butas wala nga kayong poso, wala kayong kubeta, maayos. Tapos, naisip niyong walang yain to. Napakabait nitong babae na to, sa totoo lang. Walang kasalanan sa mundo to Bompin, walang kasalanan sa mundo, mga friend. Sa nakakakilala sa inyo, Tagaytsyagi. Walang kasalanan sa mundo. At paulit-ulit, Grace Chingsay, 49 years na kaming nagsasama. Gago. Isang taon na lang, golden na. Kung ako gago, lumayas na sana to Ang lapit-lapit ng bahay sa inyo. Pinauwi ko na nga sa inyo to dahil ang sipag-sipag ka. Ba't nagpapagod ka ba? Umuwi ka sa inyo, kako. Doon ka na tumira. Ayaw kita nakikita ng kasi may edad na nga Ayaw, masyado masipag, Grace Chingsay. Sobrang sipag. Manaro sa ina. Sobrang sipag. Mabuhay ka lang matiwasay doon sa bahay niyo, ako. Iwan mo ko. Sabi ko.
Iiyak siya. Umiiyak siya. Ayaw niya eh. Oh. Tsaka hindi nito inabot magpansit araw-araw. Oh. Alam nyo, laman ng tiyan ko. Minsan nga, nagagalit na eh. Puro karne, ganyan. Kaya ako Sabi ko nga, hindi magreklamo kay Tulpo. Sabi ko, sabihin mo, puro karne pinakakain ko sa'yo. Para magulat siya si Tulpo. Ha? Sa totoo lang mga friend, no, Pichagi. Kung hindi ko ito alaga, baka wala na to sa mundo eh. Kasi diabetic nga eh. Oh. Meron siyang pantingin ng sugar niya. Pa, nahilo ko. Tignan mo, baka mataas sugar ko, tingin. Yung pala, mababa na dahil takot na kumain eh. O, kaya adjust na naman yung insulin niya. O, meron siyang pang blood pressure niya. Kumpleto siya rito eh. O. Bumili lang ako sarili ko oxygen kasi ayokong umabot yung mga sitwasyon na parang kagaya nangyari kay Papang. Naghanap pa ako ng oxygen dahil sabi ni Mama, Pa, wala oxygen, hindi makahinga si Papang. Ako pa nagdala sa putang ina mo, Grising, sa hindi ka wala kang isip. Ha? Nung nag-iingalo yung tatay mo sa gabi-gabi tayo magkausap. Ni sa hinagap. Hindi ko naisip na gagawin mo yan. Totoo. Ha? Paulit-ulit, hindi mo yan madadala kung saan ka man. Dumating tayo dito ng hubad, aalis tayo ng hubad. Hindi tayo permanente rito. Merong buhay na walang hanggan. Oo. Ha? Oh. Yung sinasabi ko, libre yan. Payo sa'yo. Walang bayad. Ha? Paulit-ulit ako. Umalis ka na riyan kay Satanas na lumulukob sa'yo. Naniniwala ka ba sa Diyos, Great Chingsay? Ha, Bechi Chingsay, naniniwala kayo sa Diyos? Kung naniniwala kayo sa Diyos, hindi nyo, taon na pinahihirapan nyo ito. Taon. Gumastos pa. Sa korte, sa halip na maibili na lang ng gamot niya. Napagod pa ng kapunta sa korte. Nayari pa. Wala mong na-dismiss yung putang ng klaseng kaso yan. Property dispute. May property, meron. May nagswaswapang, meron. May inaapi, meron. Akalain mo nanalo ng aapi. At paulit-ulit, hindi pwede yan. Sabihin na natin, legal pa yung papel na ginawa mo. Hindi talaga pwede. Hindi pwedeng ipamana lang sa i-donate sa isang anak ang kayamanan ng magulang. O, di ba? Ay, sa mga friend ko tagay-tsagay noon, pakishare ito. Shout out, Jun Gabriel, my friend. O, Tom Bakay, at sa mga iba pa. Kapitan Nara, Jason Chabe, mga taga-munisipyo, kaibigan ko. Shout out sa inyo lahat, di ko na maisa-isa. Parin Joseph Casco, municipal engineer yan. Leo Ligayu, AJ Madamba, Engineer Agustin, ang dami. Yan ang mga kaibigan ko, Grace Chingsay, hindi naman basta-basta mga tao yan. Karamihan dyan, talagang nasa munisipyo. At lahat itong kahayupan na ginagawa mo, alam nila lahat yan. Oo. Iisang tanong ng mga kaibigan ko, aanin mo pera? Paulit-ulit. Tanungin mo si Mamang kung anong ginhawa na ibigay niya rito. Isa lang. Yun na yan.
Yung ba nabila ng sapatos, bagong sapatos. Oh. Pumapasok to, nakasinelas. Emil, utang ina. Gago to mga to. Sabi ko sa kanya, magsalita ka rito, makakako sa kanya. Is, ganun lang naman siya. Is. Maski nung namatay si Boy Ching sa nakupal, sabi ko, ba't pupunta ka pa riyan? Eh, yan ang arkitekto niya kawalang yaan na ginagawa sa'yo. Sabi ko, ha? Ayoko siya papuntahin. Kasi nga, alam niya na ang arkitekto niya kaswapangan na yan, ito si Boy Ching Sai. Sabi niya, hindi kuya ko yun, sabi niya. Punta ako. Kaya pumunta. Maski na malabo yung mata, sinamahan ng kapatid, nung anak. Ganun. Tsaka ang bait ko talaga, Gracing Sai. Putang ina. Anong kahayupan na isip mo? Hindi ko naman binastos yung mga magulang mo. Nirespeto ko sila. No? Nung gipit na gipit kayo, hindi naman namin kayo pinabayaan. Luluwas yung tatay mo, galing dito para lang mangutang sa asawa ko, sa Maynila, Tsaka yun nga, dumating ako sa buhay niyo, wala kayo. Ikaw, Gracing Sai, ganun ka doon sa boning, Klik. Clerk ka lang. Tapos sabihin mo sa korte, ikaw bumili lahat, ikaw, hindi ka gago. Kaya po. Sige, Gracing Sai. Ay, mga taga-Itiyagi, mga friend. Shout out, OG Florentine. Marin Joy Silvera, shout out. Sa totoo lang, mga friend, malaking tulong sa akin itong clinic dito sa Itiyagi. Kasi nakakuha ko dyan ng mga libreng gamot sa mga kay mama Mga insulin niya, nakakuha ko libre. Kung bibilin mo yun 600, isang pang insulin na ganun. Pang high blood, ganyan. Kasi kapitbahay ko lang yung yung parang nagtatrabaho doon sa clinic ng Itiyagi. Ano ba tawag sa akin niya? Kuya tawag sa akin niya, si June Gabriel. Kuya, meron ano bang ginagamit ni ate na insulin? Sabi ko ganito, ay parehas, meron doon. Hindi na ako bumibili. Mahal kami ng Diyos, Gracing Sai, gago ka. Yung mga anak ko, hindi naman sila kakalat-kalat, wala nang hindi naman sila na parang kagaya inaabot nyo kayo Ang hirap nun yung dinanas nyo, hindi nila dinanas sa mga anak ko. Ba? Sige na. Masyado nang mahaba to. Gracing Sai, mga kaibigan ko taga-Itiyagi, Kapitan, Gadduang, Bikki lang, parang Bikki lang. Ang dami kong kaibigan dito. Share nyo to. Pare Arnel Castillo, yung ba isa? Si Bunso. Lili Dumalyang. Ang dami to Mga kaibigan ko to Lelig Gayo. Ang dami nito hindi ko na matandaan Rosario Casco. Ano to? Madami. Sa dami, hindi ko matandaan Pare Mike Molina,
Sige mga friend. Pakishare ruta, pakishare. Mamaya na ako magbablog tungkol sa politika, mga bossing. Oo, ang ganda nung mga comments nyo. Babasahin ko ulit mamaya yan. Father's Day pa lang ngayon. Putik ko. Wala, hindi ko naman intindi mga Father's Day. Oo, sa totoo lang. Kain kami diyan. Maganda tanghali po mga friend. Gising say. Hindi pa uli. Ano kayo? Hindi. Pera hindi mo gago mo talaga. Bibigyan mo kay Crisnel. Ano pinakain sa'yo ni Crisnel? Anong taitulong sa inyang gunggong na yan? Mula pinanganak yan, yaya ka na yan Nakatira kayo sa amin, ano ka na? Yung isa, taga-kusinero. To, si Nene nito. Tagaluto. Si Bompin Labandera. Ikaw, yaya, nung anak ni Boy Chingsay. No, mabait kayo magkakapatid, mabait kayo. Alila kayo ni Boy Chingsay lahat eh. Masyado yung binayani niyang kupal na yan, no? Baka sinusuportahan mo pa yung anak ng kabit niya, Great Chingsay. Pa-DNA mo yan, baka hindi siya kapatid mo yan, gago.